Sisilipin na rin daw po ng DPWH at ng Ombudsman ang posibleng koneksyon ng mga diskaya at ng kumpanyang pag-aari po ng ama ni Senador Bongo. Sa hearing po ng Senado noong pong Setyembre kaugnay po sa mga anomalya sa flood control projects, sinasabi po na mag-asawang diskaya na taong 2016 nang sila po'y nagsimulang pumasok sa mga kontrata sa gobyerno tungkol po sa mga proyekto ng DPWH. Sa parehong pagdinig din po ay naungkat na naging kasosyo ng mga diskaya ang kumpanyang CLTG Builders Corporation na pag-aari po naman ng ama ni Senator Bongo. Dahil po sa pahayag na ito ni Diskaya, kinumpirma ni Public Works Secretary Vince Dizon na sisimulan rin daw hong imbestigahan ng kanyang ahensya at ng Ombudsman ang koneksyon ng mga diskaya sa CLTG. Ayon pa sa kalihim, susuyurin daw nila ang mga kontrata ng mga diskaya kasama po ang CLTG at mga magkakaroon ng site inspection kung kinakailangan. Kinumpirma din po ni Dizon na mayroong narekomenda ng mga kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa mga diskaya. Non-bailable daw ang mga ito at posible daw pong maisampa sa Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. Samantala, itinanggi po ni Senator hahabulin sila ng Ombudsman to the full extent of the law. And lahat ng kailangan ng Ombudsman mula 2016 hanggang 2025 na kontrata ng mga diskaya, ipoprovide natin sa Ombudsman at lahat ng kanilang kailangan ibibigay natin sa kanila. Yan po ang tinig ni Public Works Secretary Vince Dizon. Samantala, itinanggi po ni Senator Bongo na kilala niya ang mga diskaya. Sa isang press con kahapon, iginiit ng senador na tila nalilihis na raw ang issue sa pagdawit sa kanya sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Tila nagkakaroon daw ng cover-up o takipan sa pagdawit ng kanyang pangalan. Kabilang sa iniimbestigahan ng Ombudsman at ng DPWH ang mga umano'y kontrata sa pagitan ng construction company sa mga diskaya at ng CLTG Builders na pag-aari ng ama ng senador. Pagtitiyak ni Bongo, bukas siya sa nasabing investigasyon. Pero ang tanong niya, bakit papunta sa kanya at kanyang pamilya ang direksyon ng investigasyon? Ang hinala ng mga investigador, ayaw ng mag-asawa sa tell-all ng mga diskaya dahil may mga gusto umano itong iligtas. Pero paulit-ulit na sinabi ng senador na walang dahilan para protektahan siya ng mga diskaya, lalo't hindi naman sila magkakilala. It would be very unfair on my part po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na pong nananawagan muli, not only sa diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo! Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila mismo. Kung layo ko dyan, ang kinalaman ko dyan. Yan nga po ang tinig ni Senator Bongo. Niliwanag po naman ng abogado ng mga mag-asawang diskaya na handa pa rin daw silang makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay pa rin po ng investigasyon sa flood control scandal. Una nga po nagbabala si DPWH Secretary Vince Dizon na pasensyahan na lang daw ho kung hindi makipagtulungan ang mga diskaya. Ayon kasi kay ICI Executive Director Brian Hosaka, sinabi sa kanila ng kampo ng mga diskaya na kaya lamang daw sila lumapit sa ICI ay dahil sa pag-asang maging state witness ang mag-asawa. Pero iba ang sinasabi ngayon ng abogado ni Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego. Handa pa rin daw ang mag-asawang Diskaya na makipagtulungan sa ICI pero may kondisyon pa rin. Gate pa ni Samaniego, hindi pagiging state witness ang habol ng mga Diskaya. Actually, pag pinatawag pa rin sila ng
ICI Commission, no, willing pa rin sila. Pero pag yung mga incriminatory, direct to answer na. Wala naman hong napag-uusapan na maging ma-include sila sa witness protection. Sa umpisa pa lang, sinabi na namin dyan na talagang magkakaroon kayo ng kaso. Pero hindi ho namin after yung witness protection. At yan po ang tinig ng abogado ng mga diskaya na si Atty. Samaniego. Samantala sa ibang balita, sinabi naman po ni Vice President Sara Duterte na nagpaka-professional crisis siya noong siya po'y parte ng gabinete ng dating ng administrasyong Marcos Jr. Bukod sa pagiging vice-presidente, minsan ding naitalaga bilang kalihim po ng Department of Education o DepEd at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC ang vice-presidente. Pero dito raw siya dumanas ng krisis sa gabinete. Pagmamalaki ng bise, siya lang daw ang kaisa-isang nakakagawa ng trabaho sa gabinete noong Pangulo o noon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya nawalan daw ng accomplishment si PBBM noong siya'y umalis na bilang parte ng gabinete. Bumuelta naman dyan si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Puro haka-haka lamang daw ito ng bise. Marami raw maluloko ang maling kwento. Ayon pa kay VP Sara, hindi raw nagtatanong ang Pangulo kaya walang direksyon ang kanyang pamumuno. Pero hirit ng Malacanang, hindi talaga malalaman ang direktiba ng Pangulo kung hindi siya marunong makinig at nagsasarili ng diskarte para sa sariling interes. Sa ilang pang balita po, may mga kontraktor naman daw sa hanay ni DPWH Secretary Vince Dizon ayon sa impormasyong narinig ni Congressman Leandro Leviste. Ayon po sa kongresista, may mga appointee raw ang kalihim na konektado sa mga kontraktor. Pero wala siyang ibinigay na pangalan at hinamon si Dizon na isa publiko umano ang naturang mga koneksyon na ito. Kabilang po ang DPWH sa nakikipagtulungan ngayon sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, kaugnay pa rin po ng anomalya sa mga flood control projects. Kaya duda si Leviste kung magkakaroon daw ng transparency at malininis ang korupsyon sa ahensya kung totoong may kontraktor sa hanay ni Dizon. Agad namang bumuelta si Secretary Dizon na nagpasalamat po kay Leviste at humingi ng detalye tungkol sa mga aligasyon nito. Sa pagkakaalam daw ni Dizon, walang koneksyon sa mga kontratista ang kanyang mga sinamang undersecretaries nang siya'y mailipat nga sa DPWH. Gayunpaman, ipinangako po ng kalihim na paimbestigahan ang impormasyon na narinig ni Leviste. Samantala sa ating ulat panahon, tuluyan ng naging bagyo ang low pressure area o LPA na binabantayan po ng Pag-asa sa loob po yan ng ating bansa. Huling namataan ng Tropical Depression Ramil sa layong 1145 kilometers sa silangan po ng southeastern Luzon. Taglay po niya ng lakas ng hangin na aabot sa 45 kph at pagbugso hanggang 55 kph. Sa ngayon, nakataas ng signal number 1 sa easternmost portion ng Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, maging Albay, pati na rin sa northern at eastern portions ng Sorsogon at eastern portion ng northern Samar. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.